So isang napakagandang araw sa inyo mga katropa. Welcome back sa ating YouTube channel. So nandito na naman tayo, kabady mo ko. Ngayong araw na to, dito sa Babayang Walang Amoy ay pag-uusapan natin. Ano nga ba yung tamang pagkain sa patabaing baboy para mapalaki natin sila ng maganda at sa bandang huli ay maibenta sa tamang presyo at tamang halaga at gayon na rin tamang timbang na inaasahan natin na makukuha natin sa pag-aalaga ng mga baboy. Ito na mga katropa, sa pag-usapan natin, usually mga katropa, ang baboy ay inaalagaan sa loob ng 3 buwan at kalahati hanggang 4 na buwan o higit pa. Depende yan sa kung ano yung target weight na gusto nating makuha at ma-achieve sa ating mga alagang baboy bago natin sila ibenta. Ang tawag sa ganitong uri ng pag-aalaga ay yung fattener o patabaing baboy. Ibig sabihin, palalakihin lang natin mula piglets papunta sa fattener kung saan magkakaroon sila ng mga timbang na 95 kilos hanggang 100 plus kilos. Depende kung ano yung gusto nating ma-reach mga katropa. Simulan na natin. Sa pag-aalaga ng mga piglets, ibig sabihin, after ng walay, mga 35 days, 28 to 35 days na itong mga piglets natin. Ganon yung age group na winawalay ang mga piglets. At sa ganong sistema, mag-i-start na tayong mag-count mga katropa ng day 1 sa pag-aalaga ng baboy. Usually, tumatagal ito ng hanggang 120 days o higit pa, depende sa gusto nating mangyari sa ating baboyan. Nagsisimula ang pag-aalaga natin sa pagpapakain ng pre-starter. Ang pre-starter ay sinisimulan sa day 36 at natatapos sa day 56 o day 60. Ibig sabihin nito, ang mga alagang baboy ay maaaring magkonsumo ng halos kalahating kilo o higit pa sa loob ng isang araw. Ibig sabihin nito, kung meron tayong 10 baboy, imumultiply lang natin yung kalahating kilo para makuha natin kung ilang kilo yung ipapakain natin sa mga alagang baboy. At isa pa mga katropa, dapat nating tandaan na sa pag-aalaga ng baboy, inasa sa atin mismong mga nag-aalaga kung ilang beses ba tayo dapat magpakain. Maaari tayong magpakain ng baboy sa loob ng 3 beses isang araw o maaari rin naman na 2 beses isang araw. Ang pagpapakain kasi sa baboy ay depende na sa nakagawian sa ating mga baboyan. Pero usually mga katropa, dun sa mga iba nating mga nakikilala at mga nag-aalaga ng baboy, kung fattener ang pinag-uusapan, 3 beses rin naman talaga silang nagpapakain ng baboy. Kasi yun daw yung mas maganda at higit na lalaki yung baboy, lalong-lalo na kung meron tayong target date o time frame o maiksing panahon lang ang gagawin nating pag-aalaga sa kanila. Sa pre-starter period, half kilo o higit pa ang pwede nating ipakain. Normally, nag-a-average ng half kilo sa loob ng isang araw ang bawat isang baboy. Eto na, kailan naman tayo guys dapat magpakain ng starter sa ating mga alagang baboy? Ang starter ay sinisimulan mula day 57 hanggang day 85. Ibig sabihin mula pala sa ikalawang buwan hanggang ikatlong buwan ng baboy, magpapakain na tayo ng starter sa ating mga alaga. Ibig sabihin nito 1 kilo o higit pa ang maaari nating ipakain sa kanila para at least masiguro natin at matiyak na magiging maganda ang kanilang paglaki. Ganun na rin ang bilis at husay ng kanilang pangangatawan para makita natin yung resulta. Eto na. Pagdating naman mga katropa sa ika 90 days o maaaring mas maaga pa sa ika 86 days hanggang 120 days, maaari tayong magpakain ng grower. Ang grower guys, pinapakain ng mula 1.5 kilos hanggang 1.7 o maaari rin tayong magpakain ng mas higit pa dito hanggang 2 kilos o 2.1 kilos per day. Average lang po yan sa pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, maaari pa tayong magpakain ng higit pa. Kasi nga mga katropa, ang budget sa pagpapakain sa ating mga alagang baboy, kung fattener ang pinag-uusapan natin, ay maaaring umabot ng 4 na sako hanggang 5 sako. Depende kung ano yung target weight natin. Bakit ba ganun lagi? Nakadepende sa kung anong target weight natin. Kasi mga katropa, sa mahal ng presyo ng feeds ngayon, talagang masasabi mong depende kung ano yung target weight mo at depende rin kung ano yung presyo sa merkado.
Pagdating naman sa finisher, maaari tayong magsimula is ika 120 days o maaaring mas maaga pa kahit sa ika 100 days pa lang, depende kung nakuha na natin yung target weight natin o malapit na tayong sumakto doon sa target weight natin na 95 kilos o 100 kilos. Yung iba kasi tumitigil na sila ng pagpapakain kapag na-reach na nila yung 100 kilos, lalong-lalo na sa mga probinsya na nagtitinda lang ng mga kanilang kalakal na baboy sa mga palengke o parakatay. Yung iba kasi ayaw nila ng sobrang laki, para ibig sabihin ang gusto ng mga parakatay yung tamang size lang para at least madaling maubos. Usually kapag masyadong malaki yung baboy, binibili yan ng mga parakatay sa palengke o yung local hog trader, local na mga parakatay o parabenta sa palengke kapag Biyernes, Sabado at Linggo, kasi dyan yung time kung saan maraming customer ang namimili sa palengke at yan kayang-kaya nilang paubusin. Pero kapag regular days lang, alalahanin natin na kapag magbebenta tayo during regular days, mas pinipili ng mga katropa nating parakatay sa palengke yung medyo mas maliit na baboy. Ito ay sa kadahilanan upang mas mabilis nilang mapaubos yung ibebenta nila ng mga baboy. Ito na. Bakit ba kailangan na sukat-sukatin pa natin yung pagkain natin sa araw-araw sa ating mga alagang baboy? Kailangan nating sukatin ang mga pagkain natin sa araw-araw sa mga alagang baboy upang matiyak natin na namomonitor natin kung magkano na yung gastos natin. Ikalawa, makita natin na yung pinapakain ba natin sa mga alagang baboy natin nagre-resulta sa katawan nila. Ikatlo, overfeeding ba yung baboy natin? Kasi kung overfeeding yung baboy at hindi natin sinusukat yung pagkain natin, mahihirapan tayong bawasan, alanganin yung pagkwenta natin, pagmenos natin, nang ibabawas sa pagkain sa kanila. Sa ganitong sistema at paraan, mas magiging mabilis sa atin na mag-adjust ng pagkain sa kanila kung nag-overfeed tayo. Alalahanin natin sa overfeed na pagkain sa ating mga alagang baboy, hindi lang yan nagre-resulta sa pagkakasakit ng ating mga alaga tulad ng pagtatae, ganun din masakit rin yan sa bulsa natin bilang isang magpababoy dahil alam natin hindi biro ang presyuhan ng feeds ngayon. Minsan may umaabot ng 2,000, minsan naman 1,800, 1,900, depende sa kung anong brand yung pakain natin. May mga tanong naman yung mga katropa natin, ano naman yung feeds na dapat nating ipakain o anong brand ba ang magandang ipakain? Kung tayo ay baguhan pa lang sa pag-aalaga ng baboy, maaari tayong magpakain yung mga feeds na branded o may talagang sapat ng kasanayan o talagang napatunayan na nila yung sarili nila sa merkado. Sa ganitong sistema, alam natin na talagang hindi tayo magkakamali. Yun lang ang may kamahalan ang mga branded na feeds. Kung tayo naman ay nakaranas ng mag-alaga ng baboy ng mga ilang season na at ilang beses na rin tayong paulit-ulit na nag-aalaga ng patiner, sa ganyang sistema, alam na natin kung ano yung kalakalan, alam na natin kung ano yung magiging epekto sa baboy ng ipapakain natin at alam na natin kung paano balansehin. Maaari rin tayong mag-mix ng mga ata at kung ano-ano pa tulad ng mais kung saan at mga halaman kung saan ito ay magsisilbing isang malaking katipiran sa ating mga magpababoy. Basta't wag lang tayong maging maselan sa pagpapakain sa kanila ng mga tira-tirang pagkain. Kasi kapag pinakain natin sila ng mga tira-tirang pagkain, medyo mahirap yan kasi alam natin na hindi biro ang puhunan sa pagbababoyan ngayon. Kapag pinakain natin sila ng mga tira-tirang pagkain, lalo na usong-uso yung mga sakit ngayon tulad ng ASF na nakukuha rin sa mga laway-laway. Kaya nga, karamihan sa mga magbababoy talagang hindi na nila ine-implement yung pagpapakain ng mga tira-tirang pagkain. Maaari pang magpakain ng mga gulay o kaya mga halaman sa ating mga alagang baboy, pero yung tira-tirang pagkain iniiwasan na nila kasi nga kapag napahamak yung mga baboy, medyo mahirap i-recover yung puhunan na ilalabas mo. At sa pag-aalaga ng baboy, mas magandang mag-alaga ng baboy kung batch by batch, lalong-lalo na 10-10 para at least sa ganyang sistema mas madali nating makita yung ating profit. Kasi kung mag-aalaga tayo ng paisa-isa, medyo mahirap, although kayang-kaya ng bulsa, pero mahirap na mag-profit kasi nga
sa bawat isang baboy, magkano lang din yung kikitain sa loob ng 4 na buwan na pag-aalaga. So yun lang mga katropa, happy farming at sana maging matagumpay ang inyong pag-aalaga ng baboy at saka maging successful. Hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy niyong suporta at pagsubaybay sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli mga katropa, kabati mo ko po basta usapang negosyong baboyan, asenso sa negosyong baboyan, kabad